So, ang talata ay nagbibigay din sa Banal na Espiritu at sa kanyang kapangyarihan. Nagdiin yung dalawang talata nating binasa tungkol sa Banal na Espiritu at sa kanyang taglay na kapangyarihan. Kaya ngayong umaga, ating napag-aralan na yung pagiging omniscience niya. Ibig sabihin, ang Holy Spirit ay marunong sa lahat. Ngayon naman, ang ating pag-uusapan, dahil Banal na Espiritu nga ang involved, at yun naman talagang ating tukmo every worship service. And I hope hindi na tayo ignorante pagdating sa Holy Spirit, mga kapatid. Amen? Dahil malapit uling matapos ang isang taon, ang haba ng ating pagbabaptas sa Banal na Espiritu. Sana hindi na tayo ignorante. At sana hindi na siya neglected and despised person sa ating buhay. Okay, so Espiritu, and then kanyang kapangyarihan, kaya ating pag-uusapan ay Spirit's omnipresence. Spirit's omnipotence pala. Spirit's omnipotence. Ngayon, ano ba ang ibig sabihin ng omnipotence? Or omnipotent. Ang ibig sabihin lang niya, mga kapatid, ay having unlimited power. Pag sinabing omnipotent, siya ay may kapangyarihang walang limit. Amen? Since na tinutok mo natin ay Holy Spirit, ano ba tinutok mo? May taga-Manila nga pala tayo dito. Ano? Thank you for coming. Ano nga pangalan mo, ma'am, sis? Nilin. Jenalyn. Okay, mamaya may recognize natin. Taga Manila kasi. Jenalyn ba? Jenalyn? Linalyn. Tinalyn. Sige. Okay. Ano? Dinalyn. Okay. Sorry. Bingi na kasi si Brother Albert eh. Okay. Dinalyn. Okay. Taga Manila siya. Hindi niya alam yung tukmo. Alam mo ba yung tukmo? O sabi na eh. Ano nga maganda yun? Kumbaga, nakapokus tayo. Nakapokus tayo sa aralin tungkol sa Holy Spirit. Pagkalinggo ng umaga, yung first part ng ating service, nakapokus tayo kay Jesus Christ. Pagtanghali, itong worship service, nakapokus tayo sa Holy Spirit. Paghapon naman, nakapokus tayo sa God the Father. Bakit? Ang empasiya natin sa isang taong ito ay Trinity. Ano? And the true God, introduced by the Bible, is the triune God. No? At kung hindi ka naniniwala diyan, I don't believe you're saved. Dahil ang kaligtasan ay gawa ng banal na Trinidad. So, ang ating hinihiwag sa ating focus na ito ngayon ay ikatlong persona ng Kadyusan, ang Banal na Espiritu, na siya ay tinawag ding omnipotence. Ang ibig sabihin ng omnipotence, having unlimited power, being all-powerful, or having complete and boundless authority. Kaya ay nagtataka doon sa mga mangangaral na hindi maintindihan yan eh. Garne eh. Kayo ba'y naniniwala na wala pa ang mga anghel, wala pa ang lahat ng nilikha? Sa totoo na, ang hirap ng alamin ng nilikha pa lang niya. Di ba? Kahit yung pinakamahuhusay na scientist, hindi nila kayang i-discover ang lahat. Kahit yung mga astronomers, hindi nila kayang ma-discover ang lahat ng mga galaxies, mga planets diyan. Hindi kaya. Yung pinakamalaki ng telescope, na nalikha ng mayayamang bansa, may nakikita nila cluster ng mga between, pero may nakikita pa niya beyond. Sa nilikha pangalan ng Diyos dahil lula na, di lalo sa lumikha. Kaya kung ang Diyos ay hindi personal na magpapakilala, hindi natin siya makikilala. Kung hindi tayo aabotin ng Diyos, hindi na natin siya maaabot. Kung hindi muna niya tayong iibigin, hindi natin siya kayang mahalin. Yan po ang katotohanan yan, mga kapatid. So ngayon, ano ibig sabihin? Wala pang nilikha, mga kapatid. Before the beginning begin, existing na ang triune God. Bakit? May talatang ganito eh. Walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak. At ang anak ganyan din ang Ama. At ang nakakakilala ng mga malalalim na bagay ay ang Banal na Espiritu. Ibig sabihin,
Wala pang lahat, meron ng tatlong persona na magkakakilala sa isa't isa. Bakit? Magkakasabay talaga sila sa walang hanggan. Bago magkaroon ng simula, ang mga may simula, ando na yung Diyos na walang simula at walang katapusan. Amen? Yan ang Diyos ng Biblia. Hindi yung nasa dingding. Hindi imahinasyon ng Diyos. In fact, we cannot even imagine God. Amen. Ngayon, nagtataka lang ako sa ibang mga mangangaral. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat at nagagawa yung gusto. Tapos gumawa ng anghel, gumawa ng tao. Ngayon, hindi na siya makakilos pag ayaw mo. That's insane doctrine. Are you with me? I don't believe na ang Diyos ay kayang talian ng pag-ayaw ng tao. Ang Diyos ay mas malakas kaysa pag-ayaw mo. Ang paggusto ng Diyos ay mas malakas kaysa pag-ayaw ng tao. Kung kaya nga't hindi nagtagumpay ang Diyos sa iyo, ayaw niya sa iyo. Are you with me? Dahil meron talagang reprobate at meron chosen. And that is the right of the potter over the clay. Amen? Klaro? We cannot demand God. We cannot command God. We cannot insist our will to the sovereign will of God. Kaya magpasalamat na lang na tayo'y nakasama sa kanyang kinahabagan. No? God has no any obligation to create nor to save. Walang nag-uutos sa Diyos sa lahat ng kanyang ginagawa. Lahat ay sovereign pleasure of His will. Doctrine na naman tayo niya, Pastor. At simula na naman ang kapigatian. Doctrine eh. Alam niyo, ngumuya kayo. Masarap to. Paano natin pupurihin ang Diyos na hindi naman natin siya kilala? Tama ba? Paano natin mailalagay ang tiwala at pagpapasalamat? Alam mo, ako nanonood ng prophecy, ang dami ko naintindihan, lalo sa chapter 16 na kanyang pagpapaliwanag. Grabe. Nakakaawa talaga yung mga nagsasabing Kristiyanong hindi naglilingkod. Bakit? Mapapahiya tayo pagdating doon sa ating ina-anticipate na lugar. Kasi ikaw ay ikaw kung ano ka ngayon pagdating sa walang hanggan. Ang Diyos ay just. Alam nga namang ipabaya sa gawain, nandun ka sa tugatog. I don't believe that. Kaya di ba rin tayo napapagod mga workers? Sukdo lang tayo mamatay para sa gawain ng Panginoon. Grabe ang kalwalat ang ihahayag ng Panginoon sa mga nagsisikap sa kanyang pangalan. Grabe. Parang gusto ko nang mamatay nung mapanood ko yun. Hindi, mag-iipon pa tayo ng corona. Man, doon ko naintindihan, lalong wag tayo magdamot sa Diyos. Doon ko naintindihan, kahit may sakit, lalo kang maglingkod sa Panginoon. Bakit? Our labor in the Lord indeed is not in vain. Tayo ay magiging kung ano ang magandang tayo natin sa walang hanggan, base kung anong attitude natin sa Kanya ngayon pa lang. Ay lalo ka namang wag umasa ng langit kung ngayon pa lang, pa-impyerno ka na. Bakit hindi ka nasa loob ng arko? Pumasok ka sa arko. Si Kristo ang magdadala sa iyo sa langit. Hindi ang Catholic, hindi ang Baptist, hindi ang anumang reliyon. Si Kristo ang magdadala sa iyo sa langit. Ngayon, ating focus ay ang Holy Spirit. At ating titingnan, hindi ito expository, ito ay Tori. Tori lang ito. Ano? May 5 manifestasyon na gusto kong ibigay sa inyo ng kapahayagan ng pagiging omnipotent ng Holy Spirit. Magsimula tayo sa verse 35. Pasensya na kayo, talagang kailangan kong uminom. At sumagot ang anghel. At sinabi sa kanya, bababa sa iyo ang Espiritu Santo. Huwag kayong bumanggit ng banal na Espiritu Santo. Masyadong nagiging banal na nga, may santo pa.
Minsan may napapakinggan ako, salamat sa banal na Espiritu Santo. Banal na Espiritu na lang, wala na Santo. Banal na Espiritu, wala na Santo. Okay, ang Espiritu Santo, at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Yun palang bababa kay Maria para siya'y maglihi, ay paglilim ng kapangyarihan ng kataas-taasan. So ang Holy Spirit pala ay pinapakilala na naging dahilan kung bakit si Maria ay nagdalang tao. Ang Holy Spirit pala ay pinapakilala talagang kapangyarihan ng kataas-taasan. So siya mataas. Kaya naman ang banal na bagay papanganak sa panganganak ay tatawaging anak ng Diyos. Ano ang kapahayagan dito ng kapangyarihan ng banal na Espiritu? Una, manifested in Christ's birth. Mga kapatid, tayo nga mga kapatid, hindi man tayo Diyos nagkatawang tao. Ang ating ang kapanganakan ay hindi rin na natural. Amen? Yung physical na kapanganakan, kahit yumari ang mag-asawa, kung walang intervention, walang nalikhang Albert. Diga? Sabi, liba na lang ang Panginoon na magtayo ng bahay, walang kabuluhan sila naggumising man umaga. Dumating yun sa baby. Ibig sabihin, yung physical birth, hindi naman tayo nagkatawan tao, tayo galing talaga sa lahing tao. Ay kung wala ang Diyos, hindi ka naging tao. So biyaya pa rin ang maging tao. Amen? Out of 60 million, kung alala ko pa, sperms from man na pumunta sa eggs ng babae, isa lang naman ang kailangan doon. Amen? At yun ay nasa gabay pa rin ng Panginoon. Hindi ka naging tao kung wala ang Diyos. Lalo naman ito, mas nakakatuwa. Bakit? Si Maria ay may kasintahan, pero betrothed pa lang sila. Wala pang nangyayaring anumang sa kanila. Tama? Si Maria ay birhen. Nakapagtataka ang birhen ay manganak. Pag sinabing birhen, never been kissed, never been touched, but totally damaged. Hindi pala. No? Pag sinabing birhen, hindi nahalkan, hindi nahawakan, paano manganganak yun? Amen? Paano manganganak yun? Kaya tama ang terminong birhen, hindi dalaga. Bakit? May dalagang nanganak. Pero walang birhen, naturally, manganganak. Pero bakit nagdalang tao si Maria? Dahil ang Holy Spirit ay omnipotent. Are you with me? May kinuha akong magandang paliwanag diyan. Sorry. Kung hindi ko gagawin yun, sasabay The Holy Spirit is able to accomplish what transcends human ability and natural law. Ang banal na Espiritu ay kayang gumawa ng higit sa kakayahan ng tao at yung natural law. Ano ba natural law? Ang ibig sabihin ng naturalismo, pag may sugat, dudugo. Pag may tinanim, aanihin. Ang hirap nito, wala namang sugat na dugo. Wala namang tinanim, may tumubo. Bakit wala namang pagsisiping sa pagkita ni Maria at Jose? Ba't nagbuntes? Amen? So, ibig sabihin, mga kapatid, ang kapangyarihan ng Holy Spirit ay higit sa kayang gawin ng tao. Higit sa kayang isipin ng tao. Higit sa naturalismong meron ng mundo. Lahat ng galing sa itaas, papatak. Bakit may gravity? Ang nakakapagtaka, yung galing sa baba, tumaas. Parang isang dahon, nandiyan yung malakas na daloy ng tubig ng falls. Merong dahon.
tangay-tangay ng tubig. Natural yun. But malakas ang agos. Pero ang hindi natural, itong dahon na dala-dala ng tubig ay sumalungat. Ang natural, may nga natural na, hindi pa rin magbuntis. Tama? Sorry to say that. Pero nakuha lang ako ng ehemplo. Di ka? May maraming mga mag-asawahan, sabi nga pag kami naglilipon-lipon din bitbaga yung legal na. Kung alin yung legal, hindi makayari agad. Bakit yung bawal, yung patago? Nagkaamuyan lang eh. Tama ba? Ayun na eh. Huwag niyo ikahiya kung kayo ay legal. Mabuting balita na kayo ay biniyayaan. Ang ikahiya ninyo, wala ka namang asawa, nabiyayaan ka na. Amen? Amen ba? Tama, sabi ni Brother Romel, talaga, very law abider yung kapatid na yan. The Holy Spirit is able to accomplish what transcends human ability and natural law. Nandiyan na pala bringing about the incarnation of Christ. Ano pa, yung pagkakatawaang tao ni Kristo ay hindi galing sa sperm ng tao. Kaya si Kristo walang mina ng kasalanan. Bakit? Siya ay supernatural. Hindi siya natural birth. Paano nangyari yan? Huwag mo nang tanungin. Nangyari na eh. Amen? Dahil kung paano, matatawaran ba natin ang kapangyarihan ng Diyos? Kaya nga, omnipotent, unlimited in power. Yung imposible sa iyo, posible sa Kanya. Tingnan po ang verse 37, para patunayan. Verse 37. Tuloy na natin muna. Sige. Sapagkat walang salita mula sa Diyos na di may kapangyarihan. Saan pa yung talata di sa Lucas na yung mahirap sa tao ay posible sa Diyos. 37 yun eh. Bisa Tagalog iba. Sa English nga, tingnan nga natin. For with God. Ba't iba? Verse, 37? For with God. Ibig sabihin mga kapatid, ang Holy Spirit talaga ay Diyos. Bakit? Hindi naging imposible na makapag-provide siya ng katawang tao at dugo na galing sa kanya, hindi galing kay Jose. Kaya nagkaroon ng issue dyan eh. Bakit? May batas ang Israel na kapag natuklas ang mangangaloy niya, papatayin ka sa bato. So, ngayon, ay si Jose ay may prinsipyo. Itutuloy ko pa ba? Ang aming kasal kay Maria ay buntis na. Tama ba? Ngayon, ang malupit pa nito, si Maria din ay mahirap yan. Isang kaduwahagihan sa Israelita ang matawag na ikaw ay patutot. Ano yung patutot? Prosti. Adulterer. Ngayon, hindi biro yung pagsunod nila sa Diyos. Mangyari ang kalooban mo. Ang hirap ng pinagawa kay Maria. Ang hirap ng ipinagawa kay Jose. Pero alang-alang sa ito'y kalooban ng Diyos, kahit hindi madali. Kaya huwag kang maghanap ng madaling pagsunod. Amen? Ang Kristiyanong namimili lang ng kanyang gagawin. Aba, ano ka, Panginoon? Ano ka, Senyorito? Are you with me? Hindi madali yung kanilang ginawa. Wala silang magawa. Mangyari ang kalooban ng Diyos sa iyong lingkod, sabi ni Maria. At pinagpakitaan si Jose ng panaginip, sabi niya, dahil nakatulog na siya sa kaiisip eh. Kaya minsan yung mga pastor nakakatulog din sa pag-iisip eh. At napanaginipan niya, ang Diyos ay nag-intervene sa kanyang panaginip. Huwag mong hiwalayan si Maria, sapagkat ang pinagdadalang tao niya ay sa Espiritu. Huwag mong isipin, siya'y nangaliwa na agad, di pa naman kayo kasal. Hirap na yun, nangaliwa na agad, di pa kasal. Pero yun ang magiging tukmuin. Ba't ito'y buntis na? Ay, hindi pa kami kasal. Amen? Bakit nangyari? Hindi kaya ng tao yun. Pero walang mahirap sa omnipotent Spirit of God.
Amen? Walang mahirap. Walang imposible. Tama? Kaya naman mga kapatid, si Kristo lang ang qualified Savior. Bakit? Siya lang ang taong hindi nagmana ng kasalanan. At siya lang ang nabuhay ng walang kasalanan para sa makasalanan. Kaya ang pangbayad ng Diyos sa ating makasalanan ay yung ipinrovide ng Diyos na nagkatawang tao sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu na buo sa tiyan ni Maria, nagkaroon ng buhay hanggang lumaki, hanggang sa umabot ng 33 taong gulang, doon siya'y pinatay. Siya ang kordero ng Diyos, nag-aalis ng kasalanan sa libutan, upang kung ikaw at ako ay manampalataya sa Kanya, hindi lang tinakloban ng ating kasalanan, inalis ang ating kasalanan. Bakit? Dinala niya yan sa libingan. Amen? Tama ba? Kinamatayan yan. Hindi lang niya kinamatayan, inilibing pa yan. At nung siya magbangon uli, walang himakas ng kaunting dala. Bakit? Naiwan yung katawan na nagdala ng ating kasalanan at nung siya magbangon mag-uli, hindi yun ang bumangon uli. Iba ng kalikasan. Ibig sabihin, ang ating kasalanan inilibing na kasama ng katawan ni Kristo. Siya lang ang pwedeng gumawa na yan. Bakit? Siya lang ang may supernatural birth. Bakit nagkaroon ng supernatural birth? Kasi the Spirit is omnipotent. Amen? Okay. Mary, a virgin, could not conceive by natural means. The Spirit Almighty power accomplished what is impossible for man. Glory be to the Holy Spirit. Amen? Kaya ba ng tao yan? Kaya ba ni Maria yan? Kaya ba ni Jose yan? Sinong gumawa niyan? Holy Spirit. At sabi ng binasa natin, for nothing will be impossible with God. Sino ba yung God na lumilim kay Maria? Holy Spirit. Di walang tanong-tanong. Ang Holy Spirit talaga ay Diyos. Amen? Oneness, hindi naniniwala dyan. Iglesia ni Cristo, hindi naniniwala dyan. Saksi ni Jehovah, hindi naniniwala dyan. Muslim, hindi naniniwala dyan. Pero ang Bible, turo yan. Klaro ba? Don't tell me you are Father's worshiper without acknowledging the Son and the Holy Spirit. Hindi tama ang kinikilala mong Ama kung despise mo ang dalawang persona ng Kadyusan. At tatandaan ninyo, John 8:44, si Satanas man ay tinawag na Ama. Kaya mag-iingat kayo sa lahat ng inaama. Hindi lahat ng pinapakilalang Diyos Ama ay Diyos Ama ng Biblia. Dahil hindi mo pwedeng makilala ng tama ang Ama kung hindi mo kilala ang Anak. At di mo makikilala ang Ama at Anak kung walang Holy Spirit. Tama ba? Doktrina na naman tayo. Makinig ka, ang sarap nito. Amen? Sa totoo na, dapat may bayad to eh. Tama? Oh, may nagpapaturo sa akin ng chess. Okay lang naman. Pero may napapanggan, sana pasto binibigyan man lang kayo ng magari-garni kasi hindi rin biro yan. Nga naman. No? But yung iba may mga honoraryong sinasabi, Pastor, papaturo ka? So husay. Alam mo, yung lumaban niya, puro talo. Kaya yata ako hindi bigyan eh. So ang punto mga kapatid, magpasalamat kayo sa Panginoon. Amen? Pandalwa, not only manifested in Christ's birth, but also manifested in creation. Balikan nga natin ang verse 37. Sa English natin basahin. For with God, nothing shall be impossible. Ano ibig sabihin, with God, nothing shall be impossible? Ibig sabihin, walang hindi kaya sa kapangyarihan ng Holy Spirit. Tama? Kaya nga minsan, ang Panginoong Sus nagpapagaling. Ang Panginoong Sus ay nakapagsalita ng garne. Ang kasalanan laban sa anak ay may kapatawaran. Pero ang kasalanang ginawa laban sa Espiritu ay walang kapatawaran. Bakit siya nagsalita naman ganon?
Sapagkat pinagbintangan baga naman ang Panginoon na siya'y instrumento ni Beelzebub. Are you with me? Ano ba ang ibig sabihin ng blasphemy? Pagsasalita ng mga masasama laban sa Diyos. Yan ang blasphemy. Pamumusong. Akala nyo ba, yung mga teacher na kasabay ng Panginoong Hesus, na inggit sa Kanya, kaya wag mong paniwalaan na lahat ay sa Diyos. Dahil nung panahon ni Kristo, pinatay siya ng mga taong sabi mo sa Diyos. Hindi lahat ng tao ay sa Diyos. Maraming tao ay galit sa Diyos. Hanggat di ka nagsisisi, sumangka sa Diyos. Okay. Ngayon, sabi ng mga kausap niya, ikaw ay nagpapalayas sa kapangyarihan ni Satanas. Ano ibig sabihin nila? Ikaw, Kristo, ay instrumento lang ni Satanas. That is blasphemy. Hindi nila alam na si Kristo ay nagpapalayas ng demonyo sa kapangyarihan ng Holy Spirit. Pati demonyo layas sa presensya ng Holy Spirit. Walang hindi kaya ng Holy Spirit. Amen? Hindi lang Christ birth. Bakit ko isinama ang creation? Bakit kung inyong papatulan, yung Luke 1:37, basahin nga ulit natin 1:37 ng Luke. Inyo ha, mauugnay ito doon. Sapagkat walang salitang mula, maganda sa English, ano sa English? Ba't kanya sa Tagalog? You know? For with God, di ba tayo layo? Parang layo, di ka? Parang layo na rin ang inyong isip. Ano? Are you with me? Okay, nagsisimula na kayo lumayo For with God, ang God dyan na involved, contextually speaking, ay ang Holy Spirit. Nothing shall be impossible. Pero mga kapatid, tingnan niyo pa yung Jeremiah. Ano ba yung Jeremiah natin diyan? 32 verse 17. Panginoong Diyos, narito, iyong ginawa ang langit at ang lupa sa pamamagitan ng iyong malaking kapangyarihan. At sa pamamagitan ng iyong unat na kamay, walang bagay na totoong napakahirap sa iyo. Amen? With God, nothing is impossible. Pero involved din yan sa paglikha. Kaya mga batid, huwag kayong maniwala, ama lang ang lumikha, anak lang ang lumikha, kasama din ang Holy Spirit dyan. Verse 27. Narito, Kuya Boy, ako ang Panginoon, ang Diyos ng lahat ng tao. May anumang bagay-baga na totoong mahirap sa akin. Amen? Pero ang discussion naman, ang konteksto na yan, about creation. Ibig sabihin, ang kapangyarihan, ang pagiging omnipotent, pagiging makapangyarihan, unlimited in power ng Holy Spirit, ay hindi lang nahayag sa birth of Christ. Nahayag din yan sa creation. Kaya kasalanan na hindi kilalanin ng Holy Spirit. Kasalanan na hindi natin niluluwalhati ang Holy Spirit. Sapagkat meron tayong Savior dahil lang omnipotent Spirit. Kaya meron tayong world is because of the omnipotent Spirit. Balikan po natin na 17. Kaya nagpapasalamat na may lupa kayong naalalakaran. Utang na loob din natin yan sa Holy Spirit. Kaya nagpapasalamat na kayo sumisang haba ng hangin na hindi dumaan sa usok. Everything in this world we enjoyed became possible because of the Holy Spirit. Narito, ako ang Panginoon. Hindi, 17. Tingnan po na 17. Panginoon Diyos, narito, iyong ginawa ang langit. Tayo nga hirap na umakyat ng langit, yung panggawin. Tama? Tama. Hindi ko alam kung ano yung sakit ko. Ako, iniisip ko lang, ako yung nasa itaas, nalulula na. Iniisip ko pa lang. Ewan ko ano sakit yun. Kaya na kayo pumunta sa Benguet, ayaw ko na ulit bumalik. Pinapunta ko doon sa salas ni Pastor Dator. Kalay mo salas, tutungo ka. Ay wala pang pusamano.
Parang humalakbot yung aking bituka eh. At saka parang may umurong. Napatanaw. Di ako makatunga. Kunwari ako'y pastor eh, tatawa-tawa pa. Pero sa totoo, hindi ako makatungo. Ay iniisip ko pa nga lang, ako'y naluluwala na, ay tinador lalo sa aktual. Are you with me? Kaya mga kapatid, tama na ay yabang. Amen? Kalami kung sino ka. Yung ang umakyat ng bundok, hirap na hirap ka, yung ang gumawa pa. Tama ba? Are you with me? Ano kang ginawa mo dito sa mundong ito? Nadatngan mo ng lahat yan. Ikaw mismo'y kasama sa kanyang ginawa. Sinong gumawa sa iyo? Holy Spirit. Kaya pag sinabi ng Holy Spirit, magsimba ka, simba. Pag sinabi ng Holy Spirit, magsisi ka ng iyong kasalanan, magsisi ka. Pag sinabi ng Holy Spirit, ipangaral mo ang kanyang salita, ipangaral mo. Bakit? Nakakatakot naman kung walang imposible sa kanya, pero hindi kanya kaya. Bakit hindi mo isipin yan? Bakit hindi mo bulayan yan? Wala palang imposible sa kanya. Bakit hindi kanya kaya? Ariyon eh. Wala ba imposible sa Diyos? May imposible ba sa Diyos? Yung hindi kaya ng tao, hindi kaya ni Maria na magbuntis kung walang gumalaw sa kanya. Pero nagbuntis na walang gumagalaw. Dahil sa kapangyarihan ng Holy Spirit. Iba naman ang mystery natin eh. Hindi ka manalis ang bahay. Bitang lumabas ka, iba ka na. Baka sa likod ng bahay dumaan. Tama? Mystery din yun. Pero kaya nating i-search. Bakit? Wala nga sa harapan ng pintuan ay sa likuran. Pero si Kristo, kakatuwa. Amen? Ngayon, pagdating sa libutan, pagdating sa creation, naging imposible ba sa Diyos, sa Holy Spirit ang gumawa ng bundok? May napakinggan ako na ang sukat ng ating titirahan, mansion over the hilltop, ay 70.2 million feet. Ang taas. 4 square yan. Kaya lahat ng ligtas may kanya-kanyang mansion doon. Isang araw ko na ikukwento sa inyo nung babalik-balikan ko ulit. Pero ako'y galak na galak habang pinapanood ko yon. At ay glorified body doon. Amen? Hindi naging imposible sa Diyos ang gumawa ng mga galaxies, ng mga stars, sun, moon, earth, lahat ang nabubuhay doon. Wala bang imposible sa Diyos? Naniniwala ba kayo walang imposible sa Diyos? Ba't hindi kanya kaya? Nakakaawa ka pag hindi kanya kaya. Baka hindi ka talaga tinutok mo ng Diyos. Mga kapatid, sagyang matigas ang tao kung walang Diyos na makikialam. Ibig sabihin, kung hindi ka mabago, wala kang Diyos na tunay na nakikialam sa iyong buhay. Are you with me? Hindi umubra si Herodes nung pakialman ng Diyos. Hindi umubra si Nabucodonosor nung pakialman ng Diyos. Walang matigas pag pinakaalman ng Diyos. Ngayon, sino ka? Ba't hindi ka mabago ng Diyos? Baka hindi ka talaga pinapakialman ng Diyos. Kaya nakakatakot ang walang pagbabago. Are you with me? Nakakatakot yan! Sumigaw na ang pastor, magbasa ka lagi ng Bible. Ba't hindi ka pa rin nagbabasa? Bakit hindi ka pa rin nagbabasa? Ibig sabihin, ang Diyos may imposible sa Kanya. No, hindi sa may imposible sa Diyos. Baka inaangkin mo lang nasa Diyos ka. Amen? Sabi ba ng Diyos magbigay? Ng tithes and offering? Sabi ba ng Diyos yan? Napakinggan nyo na ba yun?
Matagal nyo na ba napakinggan yun? Ang tanong, sa tagal mong nakikinig, kailan ka nagbibigay ng tapat? Hindi dahil ang Diyos hindi kaya. Baka hindi kanya pinapakalman. Mas nakakatakot yan. Alam mo, tunay na judgment, yung hayaan ka ng Diyos. That's the real substance of God's judgment. Yung pabayaan ka ng Diyos. Kung babasahin niyo ang chapter Roma tuloy, chapter 1 ng Roma, bakit sumama ng sumama ang mundo? Lumabas pa ang bakla at tomboy. Nasa Bible yan na, huwag kayo masasaktan sa akin. Sadyang ang salita ng Diyos nakakasakit, lalo kung ayaw mong pumayag. Ayaw ba? Pinabayaan ng Diyos. Ang tao, pag pinabayaan ng Diyos, pawasak yan. Wasak na pawasak. Bulok na pabulok. Pero pag ikaw ay pinakalma ng Diyos, ang sino mang na kay Kristo bagong nilalang. May posible ba sa Holy Spirit? May posible ba sa Holy Spirit? Pag ginusto ba niya, mangyayari? Gusto ba ng Diyos na simba ka? Gusto ba ng Diyos na simba ka? O wag kayo agad humanap ng kalipon. Makinig kayo. Kinakalipon ka ng Holy Spirit. Amen? Every time you are here, give your respect. Listen attentively. Amen? Gusto ba ng Diyos na ikisumimba? May posible ba sa Diyos? May posible ba sa Diyos? Kasi may will tayo. Ito naman ang tanong ko. Mas lalakas ba ang will mo sa will ng Diyos? Yung pag-ayaw mo ba, mas malakas sa paggusto ng Diyos? Yung bang pag-ayaw mo, mas malakas sa paggusto ng Diyos? Bakit gusto ng Diyos hindi mangyari sa iyo? Paki-search na iyong sarili kung talagang nasa kagustuhan ka ng Diyos. Madaling mag-anyong Kristiyano. Madaling magsalitang ako nasa Diyos. Pag ikay nasa Diyos, kaya ng Diyos mangyari ang gusto niya. Demonyo nga'y nangangatal sa presensya niya. Tayo ugaling demonyo lang. Hindi niya kaya? Shame on you! Kung walang imposible sa Diyos, ba't di mangyari ang gusto niya sa iyo? Ibig sabihin, mas malakas ka sa Diyos. Tama ba yan? At ikaw na lumikha ng daigdig. Mas malakas ka pala sa Kanya eh. Kaya nababalot ng kamangmangan yung mga tao nagsasabing sa Diyos, walang magawa ang Diyos sa Kanya. Puro bukang bibig lang yan. Ang bayang ito'y ginagalang ako ng kanilang mga labi, pero hindi totoo ang puso nila sa akin. Pag ang lalaki tunay ang pag-ibig, hahamakin ang lahat, masungkit ka laang. Sabi naman ng babae, yung duming mo nga sa kuko, hindi mo masungkit, yung pagambito Tama! Parang walang mahirap pagka napaibig. Di lalo namang walang mahirap sa Diyos pag siyang umibig. Bakit gusto niya? Hindi mangyari. Sino malakas mo? Sino malakas sa inyo ng Diyos? May posible ba sa Diyos? Wala. Pag ginusto ba niya? In fact, ito pa sabi ng talata, tayo umibig sa Diyos dahil siya ang unang umibig sa atin. Tama? Kapag talagang inibig ka ng Diyos, iibig ka sa Kanya. Kita mo, nang ibigin ko si Madam, inibig ako. Napakapalad. Amen? May tugunan Nung ibigin ko si Madam, inibig niya ako. May nagagawa nga yung kapangyarihan ng pag-ibig ng isang lumpo na hindi ng aral. May nagagawa yung kanyang pag-ibig, natutugunan ng pag-ibig, lalo naman kapag omnipotent love. Pag siya ang nagtanim ng pag-ibig, hindi maaaring hindi ka iibig. Ngayon, bakit di ka naibig? Bakit di ka naibig? Di ka naibig. Ibig sabihin, mas malakas pala ang pag-ibig ng pilay kaysa pag-ibig ng omnipotent. I don't believe that. If I were you, search your love. Amen?
Amen? Klaro ba? Alam mo sa totoo na, hindi laging yan simgla ng damdamin. Basta kapangyarihan ng Diyos ang involved. Kahit masaya o malungkot, kaya ka niyan dalhin sa simbahan. Pero bakit hindi? Bakit hindi? Amen! Ano ba ang predestination ng Panginoon? Kaya ako'y merong paksa na nalikha. Bakit tiyak ang kaligtasan? Kasi siyang gumusto. Yun ang ating pag-uusapan, Merit. Bakit ang kaligtasan ay sigurado? Siyang gumusto. Bakit? Walang kabiguan pag Diyos ang gumusto. Amen? Tama ba? At alam niyo ba? Ephesians chapter 1, 3, verse 4 and 5, na tayo'y hinirang niya bago itatag ang sanglibutan. Basahin nga natin. Sa ulo eh. Issue pa yan sa debate. Yung salitang in Him. Na purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo na siya nagpala sa atin ang bawat pagpapalang ukol sa Espiritu sa kalangitan kay Kristo. Yung pagpapala pala na kay Kristo, alang-alang kay Kristo. Sabi nila, ibig sabihin, pinili ka pag na kay Kristo ka na. Package deal ka ang lahat ng usapin sa kaligtasan pag nanampalataya ka na. Pero ito nga ay nakikita, package deal ang lahat sa eleksyon, hindi sa faith. Pag ikaw ay elected, mananampalataya ka, i-justified ka, mababago ka. Hindi yung package deal ang lahat sa faith. Baliktad. Yan. Ano sabi? Ayon sa pagkapili niya sa atin sa Kanya, bago tinatag ang sanlibutan. Kaya ba'y kasamang napili? Kaya ba'y ligtas? Yun lang ba ang plano? Upang tayo'y maging mga banal at mga walang dungi sa harapan niya sa pag-ibig. Ano ibig sabihin? Hindi ka lang pinili para maligtas. Tayo'y pinili para maging wangis ng kanyang anak. Tayo kung hindi man instant, lalago tayo. At ang Diyos ay hindi mabibigo sa kanyang gustong yan. Mind you, pag siyang gumusto, walang kabiguan sa Diyos. Mangyayari at mangyayari yan. Ngayon kung hindi mangyari sa iyo yan, mas malakas ka ba sa gusto ng Diyos? Amen? Mas malakas ka ba sa gusto ng Diyos? Hindi. Pero kahit umimik ka ng hindi, ayun po, pwede kang naniniwala na hindi ka naimik sa iyong paniniwala. Nakikita na yan sa asal. Kaya sabi ng Panginoon, ang bayang ito'y ginagalang ako ng kanilang mga labi. Datapot itinatatwa ng kanilang puso at ng kanilang mga gawa. Action always speak louder than words. Amen. Nangihina ang tao, pero salamat, ang Diyos ay hindi nanghihina. Amen? Nangihina tayo, pero ang good news, ang Diyos hindi nanghihina. Kaya mananaig pa rin siya maging sa ating panghihina. Ang ating mga kahinaan, ang ating pagkakamali, ay hindi mas uubra sa kapangyarihan ng Holy Spirit. Kung talagang tayo hinirang at itinalaga niya, kanyang kalooban ay mangyayari. Ngayon, kung malakas ang Diyos, walang mangyari sa iyo, ay parang mali. Kaya kayo mga ligtas, hindi pa baptize. Abay, magpa-baptize na kayo. Bakit? Ay si Kristo nga na tagapagligtas, sinabautismo, ikaw pa namang iniligtas laang niya. Kasi para yung parang ikaw ay isang architect, isang mahusay na designer, at meron kang pera at kaya mong gawin. Hindi lang blueprint ang makikita mo. Makikita mo isang araw, yung blueprint niya nasa reality na. Bakit? May gagawin niyang utay-utay. Ang kaligtasan natin, yan ay mangyayari sa kanyang aim. Are you with me? Amen. Ang Diyos ay hindi dismayado sa gandang plano, walang nangyari. Ang Diyos ay walang aksayang plano. Walang naaksaya sa plano ng Diyos. Ngayon, sabi mo, kasama ako. O, baby, hindi ka naiingli. Ay.
Amen. Saling-pusa nga eh. May nangyayari, saling-pusa lang. Eh di lalo ka na makikisama. Tama ba? Alright. Malalim ba ang ating pinag-uusapan? Di lalo kung ako'y Inglesero. You know? Kaya let me challenge you sa pagiging omnipotent ng Holy Spirit. Hindi naging mahirap sa Holy Spirit na maglay si Maria at ipanganak si Kristo. Bakit? Walang imposible sa Diyos. Amen. Hindi na maging mahirap ang creation. Yung bilangin mo nga, bituin eh, ang hirap, yung paganggawin yan. Di ka? Yung nga umakyat sa ulap at paghahawakan mo, hindi mo magawa eh, kung di ka sa aeroplano. Pero bago dumating aeroplano, wala na yung ulap na gusto mong hawakan. Ang yabang ng tao. Ayaw ba kung saan ang galing ang yabang? Kay Satanas. Ang promotor ng pride, ng pagiging self-centered, ay si Satanas. Kaya si Kristo nagpakita ng halimbawa ng godliness. Not my will, but thy will be done. Kaya yung mga advocator ng free will, alam niyo ba, yung free will na sinasabi mo, yan lahat ang pinanggalingan ng masama. Nung masunod, di Lucifer ang kanyang gusto, nagkaroon ng Satanas. Nung masunod ng free will ni Adat ni Eva, nagkaroon ng sumpa. Kaya si Kristo ang nagbangon yan. Not my will, but thy will be done. Kaya wag mo nang hangarin ang laman ng iyong puso. Ang hangarin mo, yung kalooban ng pinakamarunong sa lahat. Are you with me? Klaro ho ba? May kabiguan ba sa Diyos? May kabiguan ba sa Diyos? Gusto ko na sumalang sana eh. Baka ko tanong nila sa present indicative. Nakakasiphayo ng kalooban yung dumadalairi sa tamang doktrina. Kaya ba iniwalang tayo may tamang doktrina? Ang taas ng ating tingin sa Diyos. Amen? Ngayon, kung hindi natin tinitingnan yan, di ang taas ang tingin mo sa iyong sarili. Alam mo, ito lang yan eh. Kapag hindi mataas ang tingin mo sa Diyos, ang mataas ay ang tingin mo sa sarili mo. Akalain mo, Diyos mismo hindi ka mautusan. Anong gusto mo? Utusan mo ang Diyos. Amen? May imposible ba sa Holy Spirit? May imposible ba sa Holy Spirit? Sabi ba ng Holy Spirit, magbasa ka ng Bible? Sabi ba ng Holy Spirit, magbasa ka ng Bible? Nangyayari ba yung gusto niya? Sabi ba ng Diyos, manalangin ka araw-araw? Nananalangin ka ba araw-araw? Sabi ng Diyos, mag-akay ka ng kaluluwa. Nag-akay ka ba? Sabi ng Diyos, magbigay ng tithes and offering. First fruits. Siguro, uunti na uli ang online sa Wednesday. Ako na uli ang tatangan ng pulpito. Kayo ba'y napagpala ng giving? May binibigay ba tayo sa Diyos? May binibigay ba tayo sa Diyos? Sa katotohanan ng salita ng Diyos? Wala. Bakit? Yung ibinibigay natin, Kanya din naman. Tayo ay katiwala. Hindi katiwaldas. Are you with me? May posible ba sa Holy Spirit? Baybayin mo na ang lahat ng nilikha, nakikita at hindi. Malulula ka dyan. Pero simple lang yan sa Holy Spirit. Alam ba ang Diyos, ang kapangyarihan niya? Sabi ng Diyos, magkaroon ng tubig. Hindi siya nag-drawing muna kung ano ang tubig. Hindi na tinimbang muna kung ano yung amount, kung anong volume. No. In just a mere word, let there be light. At nagkaroon ng ilaw. Magkaroon ng lupa, nagkaroon. Walang effort. Just, sabi niya, magkaroon. Amen. Ano ikukumpara natin sa Diyos? Wala.
Ngayon, kaya ka ba ng Diyos? Kaya ka ba ng Holy Spirit? Kaya ka ba ng Holy Spirit? Giniginaw na si ano. Malakas ba yung aircon? At ang iba'y kinakaligkig. Okay lang katawan nangingilig, pero yung mata, iba nangingilig yung mata. Okay lang kung ang katawan ang nangingilig, pero pag mata na, iba na yan Ikaw ay nasa nirvana. Nagkakaroon ka ng inyong sariling trance meditation. Transcendental meditation. Kaya ka ba ng Holy Spirit? Kaya ka ba ng Holy Spirit? Oh? Sa linggo kaya, andito ka ulit. Yeah. Kaya ka ba ng Holy Spirit? Kaya ba ng Holy Spirit dalhin ka ulit sa linggo? Maintindihan. Picturean nyo nga mga mukha ng mga yan. Titingnan ko kung nandito ulit sa linggo yan. Matakot tayo. Dahil hanggang bibig lang, tiyak ang Diyos sa atin. Kung hindi niya kaya tayong baguhin. Number 3, not only manifested in Christ's birth, manifested in creation, also manifested in creating new life. Luke 1:35. Uli. Springboard natin. Sumagot ang anghel at sinabi sa kanya, bababa sa iyo ang Espiritu Santo. At nung mababa ang Holy Spirit, hindi naging imposibleng siya magdalang tao. Walang imposible pag Holy Spirit ang involved. Walang imposible pagdating sa creation. Actually, hindi ko na nabasa yung ibang mga talata, ang dami pa Nung makita ko kasi ang oras, parang imposibleng ako yung magbasa pa noon. Creating new life. Ang Holy Spirit, kayang lumikha ng buhay kay Kristo sa pagiging tao. Mind you, ang Holy Spirit din ang involved sa bagong buhay spiritual. Amen? John chapter 3 verse 3 hanggang 8. 3 verse 3 hanggang 8. Sumagot si Jesus sa kanya sinabi, katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Maliban na ang tao'y ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Ano ibig sabihin? Hanggat ang tao ay hindi pa pinapanganak na muli, siya'y bulag. At hindi niya kayang makakita. Pagdating ng verse 5, dinan niyo ba sa verse 5? Verse 5 muna tayo. Imposible yung maging verse 5 na agad. Okay. Sumagot si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban ng tao, ipanganak ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok. Ibig sabihin, sa kaharian ng Diyos, ang tao hanggat hindi pinapanganak na muli, hindi niya kayang makita ang kaharian ng Diyos. Kaya siya ang hari ng kanyang buhay. Alam mo, kapag hindi mo kita na si Kristo ang hari, ikaw pa rin ang hari ng iyong buhay. At hindi siya makakapasok. Ibig sabihin, hindi mo kaya sa kaharian ng Diyos. Alam mo, hanggat ang tao hindi nakakapasok sa kaharian ng Diyos, nasa kaharian pa siya ni Satanas. Yan ang sabi ng Colossus 1:13, na tayo inilipat niya sa kapangyarihan ng kanyang anak mula sa kapangyarihan ng kadiliman. Hanggat hindi ka pa nakakapasok sa kaharian ng Diyos, nasa kaharian ka pa ni Satanas. Pero ang problema niyan, hindi mo kaya. Bakit? May nabuo ako diyang quotes. The greatest miracle and mystery among miracles and mysteries is the miracle and mystery of our salvation. Bakit? Tingnan nyo di si Kristo pinanganak, di ba? Ipinaglihi siya sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Tama ba? Ayan. Maging sa pagiging tao ni Kristo, may dalawang prinsipyo. Siya ay nabuhay sa sinapupunan ni Maria. Tama.
Si Maria ba ay nagsimula, si Kristo ba ay nagsimulang mabuhay nung siya ipanganak na? O buhay na siya, hindi pa man siya nalabas sa kanyang ina? Pero parang hindi na kayo buhay eh. Okay. Nakikinig pa ba kayo? Okay. Si Kristo ba ay nagsimulang mabuhay nung siya ilabas ni Maria? O buhay na siya kahit nasa loob pa man ang sinapupunan ni Maria? So, hindi nagsimula ang buhay sa labas. Nagsimula din sa loob. So, dalawang klase ng buhay, internal at external. Ano ba inihambing din yan sa kapanganakang muli? Are you with me? Kung paanong hindi mo kayang ikaw ang maging author ng birth, hindi mo rin kayang maging author ng birth spiritual. Sino ang agent dyan? Tingnan niyo pa verse 5. Sumagot si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao ipanganak ng tubig at ng Espiritu. At ng Espiritu. Ibig sabihin, ang pinag-uusapan ay kapanganak ng Espiritu. Ang kapanganak ng physical ay magkaiba sa kapanganak ng espiritual. Maraming tao pinanganak physical pero hindi lahat ipinanganak espiritual. Kaya nga sabi, kinakailangan kayong ipanganak muli. Bakit? Ang una nating kapanganak ng physical, namatayan espiritual dahil tayo makasalanan. Pero bakit tayo kinakailangan ipanganak uli espiritual? Hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos. Hindi ka nakarating at nakapasok sa mundong ito kung hindi ka ipinanganak physical. Wala ka sa realm ng earth. Wala ka sa sphere ng earth kung hindi ka naging buhay sa lupa. Kaya nagkaroon ka ng enjoyment sa sphere ng world, sa atmosphere ng world, sa realm ng earth, because ikaw ay naging buhay physical. Hindi mo may enjoy ang sphere and kingdom of God hanggat hindi ka buhay spiritual. Pero ang punto ko, sino ang author ng life? Ma-physical at ma-spiritual. Hindi yung ipinanganak, kundi yung cause ng kanyang kapanganakan. Klaro ba? Verse 6. Verse 6. Ang ipinanganak ng laman ay laman nga. Di ba? At ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu nga. Dalawang klase ng kapanganakan, pero hindi magkahalo ang kapanganakan spiritual, physical at spiritual. Hindi magkasabayan. Are you with me? Pero dalawang klase ng kapanganakan. Mahalaga bang ikay pinanganak sa lupa? Ilan taon ka na? Ilan taon ka na? Amen. Ninang Chari, ilan taon ka na? Secret. 62. Ibig sabihin, 62 na kayong nag-i-enjoy sa lupa. Masayaw ba kayo doon? Pero nyo ba maraming tao ngayon, hindi pa nag-i-enjoy sa Diyos? Bakit? Hindi pa ipinapanganak. Are you with me? Amen. Ba't mo na-enjoy ang mundo? Kasi may buhay ka sa mundo. Ba't hindi mo ma-enjoy ang kaharian ng Diyos? Wala ka pang buhay spiritual. Kaya inip ka na, tagal ng pastor niya, lapad na lapad ng ilong, di na nanawa eh. Ako'y sawa na sa kanyang muka. Bakit? Ang nakikita may material, physical, kasi hindi ka pa nasa espiritu ng kaharian ng Diyos. Sa totoo na ang gawain ito, nakaka-boring hanggat hindi ka pa ipinapanganak na muli. But na-enjoy mong world, 62 na. Ang tatay, 80 na. Mag-81 na. Kalahin mo yan, mas malakas pa sa akin. Mag-81 years na siyang nag-enjoy sa lupa. Bakit? Kasi siya'y nasa lupa. Wala siya sa buwan. Man? Pero pinag-aaralan natin mabuhay sa buwan. Dami ko natututunan sa pinapanood ko. Updated pa, current event pa. Ngayon, ang punto ko, gaano ka ng katagal nag-i-enjoy sa Diyos? Amen? Do you enjoy God? Do you enjoy God? Do you really enjoy God? Do you enjoy the Word of God? How about giving? Ako'y masaya sa giving.
lalo nalaman kong kanya din naman yun. Pandalwa, nalalaman kong the more na ako'y maging tapat sa giving, the more niya akong pagpapalain. Hindi ako pinabayaan ng Panginoon. Amen? Gusto niyo bang pagpalain? Sa totoo na marami, takot pagpalain. Huwag kang magkamal ng pagpapala sa iyong paraan. Tatapon mo lang yan. Magkamal ka ng pagpapala sa paraan ng Diyos. Maging masaya ka sa paraan ng Diyos. Paano yon? Magtapat ka sa Diyos. Do you enjoy God? Do you enjoy God? Bakit? Pag masaya ka na sa Diyos, may dalawa ka ng birth. May dalawa ka ng birth. Kaya tama-tama ang Ninang Chari. Ang pangalan ng kanyang asawa ay Bert. Ang kanyang anak ay si Bert. Talagang Bert. Amen? Oo. May kapanganak ang muli sa spiritual, may kapanganak ang physical. Kayo, ilang Bert ang sa inyo? Kayo masaya sa mundo. Kayo masaya sa mundo. Ba nag-birthday si Utoy, may puto, may spaghetti, may kung ano-ano. Ang sarap lumamon. Amen? Pero tanong naman, kumusta ang pagkain mong spiritual? Do you enjoy that? Do you enjoy that? Are you with me? Dalawang prinsipyo ng kapanganakan. Ipinanganak sa laman at pinanganak sa espiritu. Pero sinong author niyan? Hindi ikaw. Wala kang ambag dyan. Verse 7. Tingnan niyo po, verse 7. Ubos lang oras natin. Huwag kang magtaka sa akin, sinasabi sa'yo, kinakailangan kahit bang, akala mo, nagtataka si Nicodemo, Pariseo, ang daming alam. Kaya mga kapatid, hindi ito kayang abutin ng sekular. Ito yung revelasyon ng Diyos. Ito yung soberano ng Diyos. Kaya yung iba, parang ginagawang easy. Don't believe in easy believism. Just raise your hands up and follow after me. I will pray for you. Well, I believe, in spite of that, God saves. But not necessarily because of that. Tanungin mo naman, wala rin namang natuloy. Tapos sasabihin, sana tunay na tumanggap. Kita mo yung tunay pa rin palang hahanapin. Para maging tunay, dapat Holy Spirit ang nag-akay. Patatapos ko kaya, Ari. Ang sarap ulot ako Huwag kang magtaka sa sinabi. Verse 8. Humihihip ang hangin kung saan niya ibig. Alam mo, one of the types of the Holy Spirit, symbol of the Holy Spirit, is wind. Amen. Wind. Humihihip ang hangin kung saan niya ibig. Nautusan niyo ba ang hangin? Ha? Ako ngayon, galit na galit na nagpapagayo. Sumisipol na ako yung ayaw pang dumating. Ibig sabihin, I cannot command the wind. Literally speaking. Humihihip ang hangin kung saan niya ibig. At narinig mo ang kanyang ugong. Hindi mo, sound lang ang alaman mo, pero hindi mo alam kung saan galing invisible nga ang hangin Kaya ang nakikita natin yung effect, hindi yung cause. Tama? At narinig mo ang kanyang ugong. Ngunit hindi mo nalalaman kung saan ang gagaling. At kung saan na paroon, gayon ang bawat ipinanganak ng Espiritu. Kaya hindi ikaw ipinataas ko ng kamay, pinasabay. Alam mo, ebidensya, nakikita ko yung effect. Napapakinggan ko ang ugong ng hangin sa iyo. Ba't babalik-balik ka? Man, boring ito sa pagwalang buhay. Nakita ba kayong isdang willing-willy sa kate? Wala, mamamatay yun. Nakita ba kayo namang ipon, willing-willy sa laot? Walang mawiwili sa Diyos kung siya ipinanganak lang physical. Wili ka sa mundo. Bakit? Physical na kapanganakan. Pero yung nawiwili sa gawain ng Diyos, sa kanyang salita, nabibitinan, Pastor, sige pa ako. Kunwari ka pa sige pa, more. Nagmumurmur ka na Diba? Pero niya ba, we enjoy spiritual truths because we have been born of God. Do you enjoy the Word of God? Do you enjoy to read the Bible? Babalik ba kayo bukas? Bukas. Sa linggo. Ako, may araw-araw na Bible sa atin. Makinig kayo. Sarap na tala kayo namin doon. Ano?
Okay, number 4. But nais ko ipaalala sa inyo, ha? Hindi tayo ang author ng life. We are the effect of life. We are the result, but not the cause. Amen? Yung iba, talagang minamanipula ng tao eh. Mas mahaba pa invitation kaysa preaching. Number 4, ilan ba tayo? Manifested in God's words. Manifested in collecting God's words. Ano ba ang banal na Espiritu yung makapangyarihan maging sa pagkalap ng mga salita ng Diyos? Hindi ko na babasahin yung 38. Basahin natin na Isaiah 34 verse 16 para mabilis na tayo. Andiyan ba kayo? Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon. Sabi pala ng Bible, utos yan. Hindi lang basahin, saliksikin. Lalo pa kayo ngayon, may mga GPT na ngayon, matutulungan tayo na yan. Maglagay ka lang ng topic, tithes. Hindi lalabas yan. Amen? Matututo ka na doon. Ako naniniwala, hindi dapat nakakatisod usapan ng giving kapag anak ka ng Diyos. Masama ba ang loob ng isda dahil sinasa dagat? Masama ba ang loob ng bulati dahil sinasa lupa? Masama ba ang loob ng ibon dahil sinalipad? O yun ang kanilang galak? Kaya huwag ka sanang masama ang loob pag-usapin salita ng Diyos. Amen. Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon. At inyong sabihin, basahin, kahit isa sa mga ito hindi nagkukulang, magkukulang, walang kulang sa Bible. Walang mangangailangan ng kanyang kasama sapagkat inuutos ng aking bibig at pinisan sila ng kanyang espiritu. Napakamilagro, mga kapatid. Anong alam natin sa creation kung hindi pinayagan ng Holy Spirit na malikom? Anong alam natin kay Satanas? Anong alam natin sa lahat ng bagay? Anong tamang alaman mo sa iyong sarili kung walang Bible? Pero nangyari, nalikom ang 66 na aklat sa loob ng 1,500 years dahil walang imposible sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. At mga kapatid, hindi biro ang dinaanan nila. Napainggan nyo ba yung nagpipreach dito pagka-prayer meeting kung paano nalikom ang Bible? Maraming nagbuwis ng buhay sa pagtatanggol ng Bible. Tayo naman papatay na nakikiniglaan ng Bible. Iba eh. Amen? Amen. Then last na po tayo. Manifested in Christian witnessing. Basahin po natin ang Romans 15:19. Sa bisa ng mga tanda at ng mga kababalagan, sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos, ano pat buhat sa Jerusalem at sa palibot-libot hanggang sa Illyrico, ay aking ipinangaral na lubos ang Ebanghelyo ni Kristo. Gusto ba ng Diyos kay Pablo na ipangaral si Kristo? Gusto ba ng Holy Spirit na ipangaral ni Pablo si Kristo? Pakisabi naman ng amen. Gusto ba ng Holy Spirit na ipangaral ni Pablo si Kristo? Kayo ba'y may Holy Spirit din? Nahina na. Kayo ba'y may Holy Spirit din? Gusto rin ba ng Holy Spirit na ipangaral mo si Kristo? Mangyayari kaya yan? Nangyari kay Pablo. Tingnan niyo po, ako po'y nasa Book of Acts sa pagdidevotion. Grabe. Kapag nasa kapangyarihan talaga ng Holy Spirit, hindi maaaring hindi ka gagawa. Magtitiis, magsasakripisyo, at mamamatay. Bakit? Tingnan niyo po diyan. Yan talatang lang yan. Tingnan niyo ha. Sa bisa ng mga tanda at ng mga kababalagan, sa kapangyarihan, hindi sa galing. Hindi sa galing niya. Hindi sa talino. Ni Pablo, sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos, nanupat buhat sa Jerusalem. Buhat sa Jerusalem at sa palibot-libot hanggang sa Illyrico. Ay aking pinangaral na lubos ang Ebanghelyo. Ang daming different places na inabot ni Pablo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Do you believe that the Holy Spirit is omnipotent? Kumusta ang pag-akay ng kaluluwa mo?
Salamat si Ryan na andito. 2 Ryan. Meron pa, si Ryan. 3 na pala kayo, Ryan. Dito mayroon pang Raul. Oh, si Ryan at si Raul. Si Raul at saka, hindi, bero lang ha. Waka Utoy, mahihiya dito. Dito, walang mga pulairo. Wala dito mga pulaira. Dahil bakit dito? Puno ng pula dito eh. Bago mo tingnan ng iba, tingnan mo muna sarili mo. Ayaw na ayaw ko ditong pintasirong. Tatandaan nyo, kinahabagan ka lang ng Diyos. Amen? Dapat main siya. Dapat siya ay inain. Huwag kang matapobre. Bakit ka? Sino ka ga? Amen? Kung mayari din lang sa alabok. Bagong likha ka nga eh. Bakit? Tama mo, kita ko liig mo yan, daming gabok. Ano, bago kang gawa? Huwag tayong magtangi. Amen? Kasalanan niya sa Bible. Walang grupo ng magaganda, walang grupo ng gwapo, walang grupo ng mayayaman. At saka ito ang sasabihin ko sa inyo, ha? Hindi healthy sa church ang may kanya-kanya. Amen? Kaya dapat lahat tayo ay mag-akay kay Kristo. Huwag mong akayin sa sarili mo. Ang tao ay dinadala natin kay Kristo, hindi sa atin. Kaya lahat dito, tagasunod ni Kristo, hindi tagasunod ng kung sino-sino. Amen? Are you with me? Huwag tayong mag-create ng kanya-kanya. Lalo kayong matatagal na. Si Kristo nga ay Diyos ay nagpakababa. Sino ka naman para magmataas? Are you with me? Pag may bisita, daisan agad. Sa totoo na mga kapatid, sana mag-mature na tayo. Bakit? Ang dami natin pag-aaral. May araw-araw, may Lunes, may Linggo, may Merkulis, may daytime pa. Dapat tayo nasipag lalo. Ang pagdami ng karunungan, lalong dapat nasipag. Lalong dapat nagiging mabunga. Alam mo, knowledge pop up, but love edify. Kaya dapat ang karunungan, nagpapatino, nagwawasak ng division. Hindi nag-create ng kanyahan. Mahiya ka kung ikaw nag-create ng kanyahan. I don't believe you. We are all followers of Christ. Amen? Kayong mga matatanda, maging halimbawa kayo ng mga bata pa sa Panginoon. Hindi para tayo maging boss. Hindi para tayo to feel like somebody. Hey, we are servant of them. Be a living example for them. Mas malaki nga pananagutan natin tayong matatagal na. Are you with me? Amen! Sana sa pagdami natin natututunan, lalo tayo nasipag. Lalo tayo nagiging produktibo. Are you with me? Ano ang purpose ng knowledge? Ano ang purpose ng knowledge? I believe knowledge must transform us, not just inform us, giving us more information, but no real transformation. That must be the aim of what we call knowledge and wisdom. Ako iniwala na pribilehiyo ko lang ang magturo ng Bible. Pero ang talagang nag-aakay ng kaluluwa kay Kristo ay ang Holy Spirit. Dito ka magtatapos. John 15:26. Okay lang ba? Okay lang ba? Pribilehiyo sa mga membro na makapag-invite ng bisita. Pero yung maligtas sila, hindi mo yun kaya. Privilege lang tayo nag-i-invite. Privilege ko lang na ako makakapag-preach, pero hindi ko kaya kayong iligtas kung walang Holy Spirit. Ngayon po, John 15:26. Datapwat pagparito ng mang-aalil
na aking susuguin sa inyo mula sa Ama, sa makatwid bagay ang Espiritu ng katotohanan na nagbubuhat sa Ama, ay siyang magpapatotoo sa akin. Ang magpapatotoo kay Kristo ay ang Holy Spirit, hindi tayo. 1 Corinthians 12 verse 3. 1 Corinthians chapter 12 verse 3. Last verse. Diyan pa ba kayo? Kaya't ipinatatalastas ko sa inyo na wala sino mang nagsasalita sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos, nagsasabi, si Jesus ay tinakwil. At wala sino man ay makapagsasabi, si Jesus ay Panginoon, kundi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, ang makatotohanang pagiging Panginoon ni Kristo ay hindi likas sa atin. Yan ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Marami na ay Panginoon hanggang bibig, pero hindi totoo. Bakit? Nagiging totoong si Kristo ay Panginoon sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Klaro? Klaro ho ba? Di ba't masarap? Masarap ho ba? Dito ako magko-conclude. Masarap ho bang mabuhay sa daigdig? Kahit may problema? Sino dito yung ayaw na mabuhay sa daigdig? May baril ako dyan. Kabibili ko lang kahapon. Sabi nga sa inyo, tsak ba tayo mamamatay? Tsak ba tayo mamamatay? Kayo ba'y natatagalan? Tsak ba kayo mamamatay? Kayo ba'y natatagalan? Inip na inip ka na bang mamatay? Ibig sabihin, kahit magulo ang mundo, nag-i-enjoy ka. Ang tanong, nag-i-enjoy ka rin ba sa Diyos? Babalik ka ba sa linggo? Pakipicture nga ng mga ito. Ang maganda dito, bumalik ka sa linggong may bisita pa. Kasi siya mismo ang kapangyarihan sa pag-aakay ng kaluluwa. Palakpakan natin ang mga bisita natin. Purihin ang Panginoon. Amen. God bless. Palakpakan din natin yung mga nag-invite sa kanila. Yung hindi bumabalik. Hindi bumabalik. Announcement na tayo, announcement, 250. Pero ang iba hindi naman nai-ingli. Di ba? Nakakalungkot yan. Kaya ka ba ng Diyos maingli? Kaya ba ng Holy Spirit na ikaw ay maingli? Kaya ba? Abi, hindi ka naiingli. Iba nga, hindi mo lang makapag-post ng verse. Nakakalungkot. Sana si Kristo ay hindi hanggang bibig lang natin. Totoo sa buhay natin. Klaro ba? Tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos sa langit. Nakakatuwa po yung